For sure, kung kayo ay taga Quezon City, malamang isa kayo sa mga na high blood. Grabe talaga. Alam nyo, ang punto lang naman dito talaga kasi is sana mas maging prudent sila sa pag-iisip ng mga solusyon kung paano magiging safe and convenient sa mga bata. Mas proactive dapat sa pag-anticipate ng mga bagay-bagay. Huwag sana silang nag-a-announce ng alanganing oras. Kinonsolidate na lang yung private and public. Iniwalay pa, public lang suspended, tapos sa private, bala kayo sa buhay niyo. So sana makarating kay Mayora po. Mayora, hindi kami galit ha, pero sana naman Aray ko. Tatamaan mo talaga ako, Cloud. Buti tumila yung ulan. Nagkaroon ng bakanteng pagtila. Kaya lalakad kami. Punta tayo kay Mama Toyang, guys. Kasi maghahatid tayo ng food. Ayan, dahil sobrang maulan ngayon. Hawak ka sa akin, Cloudy. Sobrang maulan ngayon. Nagluto ako ng nilaga. Tapos, yung binake namin ni Sky yesterday. Yan, ipapamerienda natin kay Mother. Titignan natin kung pasado pa din sa kanya. Kasi, yung carrot cake, pasado sa kanya, guys. Ubus na ubus niya. Kaya natutuwa ako eh. So, kahapon gumawa kami ni Sky ng hindi mo naman ni ate? Strawberry muffins at saka cookies. So, yon. Sana magustuhan din ni Mama. Go! Grabe yung mga bata, oh. Muulan na, tatakbuhan pa. Hawak mo to payong, dali. Cloudy, huwag ka maingay, tulog si Lola. Tingnan mo. Tulog. Sarap ng tulog ni Mama. Nakanganga pa. Ang sarap ng tulog niya, no? Cloud, huwag ka maingay. Ang sarap ng tulog ni Mama, no? Sa panahon kasi. Tulog ba siya ng tulog? Eto te, nag-bake na naman kaming muli. Kaming nag-bake. Okay, muna kayo dyan, guys. wow, sarap naman. Tapos ito kay Sky cookies. Yung cookies ni Sky, malambot. Dumikit siya dun sa container kaya nabiyak. Tapos ito yung nilaga. Wala na akong lagayan dun. Isalin mo na lang. Kailangan ko tong container. Parte-partehin mo na lang. Ay, ayan. Grabe. Dito muna tayo sa taas, guys. Habang tulog pa naman si Mama mamaya. Baka magising siya maya-maya. Alam nyo, nagkakagulo sila. Nagkakagulo ang mga magulang ngayon, guys. August 14. For sure, kung kayo ay taga Quezon City, malamang isa kayo sa mga na high blood. Actually, kaya kaya si Jet, wala. Nandun siya sa taas. Sobrang nakatutok siya doon sa sa GC. Dahil nga si Jet ang president ng grade level ni Sky, di ba? So, part din siya ng Board of Trustees ng buong school. Ngayon, lahat ng mga information and concerns, sila yung yung nakikipag-usap, nagdi-disseminate, nagto-troubleshoot, ganyan. So, isa na doon ang makipag-usap sa mga magulang. Alam nyo kasi ganito yung nangyari. Since last week kasi maulan na talaga, 'di ba? Tapos noong Wednesday, medyo gumanda yung panahon kaya pumasok ang mga bata sa school kasi wala namang announcement. And then Thursday, which was yesterday, pumasok pa din ang mga bata sa school kasi wala ding announcement. Pero at around parang mga 2 p.m. or 3 p.m. nag-announce ang palasyo na suspended na ang work offices under government, work sa mga offices under government agencies
and offices. Tapos, ang klase ng mga bata is suspended na din. Ang mga bata nasa school na. Kasi biglang lumakas yung ulan, guys. So, ngayon, maraming mga magulang yesterday ang medyo nabahala kasi yung iba sa kanila pumasok sa trabaho. Tapos, walang mga magsusundo sa mga bata kasi biglang pinauwi na, ganyan. So, to cut the long story short, ganun na naman yung nangyari ngayon. But, one thing is, medyo nagkaroon na talaga ng lapse yung LGU namin dito sa, sa Quezon City. Kasi, ang school ng mga bata is under Quezon City. So, kahit na mag-suspend ang mga nearby cities, hindi sila pwedeng pakampante na magsususpend na din sila just because nagsuspend yung mga surrounded cities. So, kagabi, nagsuspend na yung mga maraming cities like Malabon, Valenzuela, ganyan. Tama ba? O basta yon hanggang sa Manila, nagsuspend na, Pasig, nagsuspend na, tapos Mandaluyong, ganyan. Ang natitira na lang talaga Quezon City. Kaya kagabi pa ako nag-aantay hopya na nga ako na magsususpend na maaga kasi anticipated na yun na ngayong Biyernes talaga yung mas malakas na ulan dahil yung habagat nga is lakas na ng hangin. So, compare nung Wednesday at Thursday, ngayon dapat sila mas nag-anticipate and mas naging prudent sa pag-announce ng cancellation. Kaya lang hanggang kaninang umaga, guys, alas 4 gising na ako. Wala sususpend sa Quezon City. Hanggang sa yun nga, meron ng mga nadagdag na cities around Quezon City na nag-suspend na. Sabi ko, patay tayo dyan. Parang, wala na naman sa hulog yung announcement. Wala na naman sa tamang timing. Tapos, hanggang sa yan, alas 6 na, sinundo na yung mga bata. So, pumasok na sila sa school. Sabi ko, sige. Pero, ako, in-anticipate ko na yun. Usually, kasing routine ko, guys, pagkasundo sa mga bata, hugasan ko lang yung mga pinagkainan nila, tapos yung pinagawaan ko ng breakfast at saka pambaon, hugasan ko na yun. And then, babalik ako sa tulog. So, aakyat ulit ako sa kwarto, babalik ako sa tulog, tapos gigising ako niya mga 9:30 or 10 o'clock. Kasi usually, nakapagsaing na ako, tsaka nakapagluto. So, I can wake up late dahil iinitin na lang naman yung mga food. But kanina, hindi ako natulog sa taas, hindi ako natulog sa kwarto. Sa baba ako natulog dun sa sofa kasi sabi ko, baka kung kailan nasa school na, sasabihin na suspended na yung klase, tas pauuwiin na yung mga bata. So, first trip kasi sinusundo yung mga bata. So, sila yung first batch, kaya maaga silang dumarating sa school. Sabi ko, mamaya pagkatungtong sa school, tsaka sila papauwiin. Kasi dati nangyari na talaga yun, guys. Last year, nangyari na yun na kung kailan, naibaba na sila ng school service, kakatap lang nila nung RFID nila. Tapos sinabi na, suspended na. So, wala. Sakay ulit sila ng service, tapos umuwi. Alam nyo yun, imagine yung stress ng mga bata, yung effort ng service, plus yung effort din ng mga magulang nagigising na maaga, maghahanda ng pagkain, 'di ba? Tapos medyo maambon-ambunan pa yung mga bata and all that. Yung gasolina ng service, yung effort ng mga drivers and operators, ganyan, 'di ba? So, anyway, ganun na naman yung halos nangyari kanina, pero ang matindi dito, parang alas 9 na nag-announce ang local government namin dito sa Quezon City na suspended ang klase. Sabi ko, talaga ba? Kung kailan, parang nakatapos na ng 2 subject yung mga bata, tsaka sila pauuwiin. Unang-una, yung mga magulang, nakampante na sila na nakapasok na yung mga bata. There are some parents probably na pumunta na sa trabaho nila or gumawa ng mga ibang errands or umalis ng bahay. So, ang bahay nakalak, walang tao. Tapos, biglang pauuwiin ng mga bata. Ngayon, ang nangyari is hindi sila ni-release ng school namin. Kumbaga, nagkaroon ng sariling prerogative yung school namin na hindi sila i-release agad-agad. Kasi unang-una,
abrupt yung decision na bigla-biglang mag-cancel 9 a.m. sobrang alanganin na. Tapos, noon naman, in-announce na shortened yung classes. Merong mga magulang na nagrereklamo, meron namang mga magulang na nagsasabi na okay lang kasi para they have ample time to, get back home and fetch their kids. Tapos, meron namang mga magulang na nagsasabi na bakit kasi shortened pa, hindi na i-release agad-agad. Kasi mamaya paghapon, tumaas na yung baha, lumakas na yung ulan, so mas lalong mahirap. Kaya, nai-stress si Jet kasi caught in the middle siya. Parent siya, at the same time, representative siya ng school. So, nandun talaga siya sa gitna. Pero, naiintindihan niya yung frustration ng mga magulang kasi magulang din siya. Although, hindi si Jet ang gumigising sa umaga at nagpe-prepare ng mga pagkain. Pero, nakikita niya yung hassle talaga at saka yung inconvenience ng ganong sistema. At saka, syempre, iniisip din niya na yung kapakanan ng mga ibang bata. Kasi kami, we are fortunate na naka-service yung mga anak namin. Pero there are some students na commuter, 'di ba? Imagine nyo na lang na naglalakad sila tapos biglang hahampas yung malakas na hangin at ulan. Basang-basa na yung mga bata, kawawa talaga. Tapos mahirap pang sumakay ngayon, tapos baka traffic pa and all that. So grabe talaga. Alam nyo, ang punto lang naman dito talaga kasi is sana pag ganito na bagyuhan season, alam nyo yun, magkaroon sila ng mas, alam mo yon, mas maging prudent sila sa pag-iisip ng mga solusyon kung paano magiging safe and convenient sa mga bata, especially sa mga estudyante. Kasi katulad niyan, naka-adapt naman na yung mga bata sa online classes, kaya na nila, 'di ba? Marunong na sila. Kumbaga, naging parte na yan ng sistema nila. So, sana, pag ganitong bagyuhan season, nagsuswitch na sila sa online classes. Pero, hindi rin naman yan basta-basta magawa ng mga eskwelahan dahil under sila ng DepEd. And, tumatanggap din sila ng directive sa higher authority than them, like mga local government, ganyan. So, hindi mo rin masisi. For sure, stress out din yung mga nagde-desisyon sa school, like yung school director, ganyan. Kaya sabi ko, sana mas maging prudent sila. Dahil ilang taon naman na yan. Diyos ko, nasa Pilipinas tayo, bagyuhan season talaga dito. At pag bumagyo dito, hindi naman tayo nasa first world country na mababasa lang ang mababasa lang ang karsada. Dito, konting ulan lang, umaapaw na kagad ang mga drainage. Tumataas ang tubig. So, yun kasi yung problema. Tapos, ano pa ba? Ayun lang, nakaka-stress lang kasi dapat ang nagbibigay ng direction yan yung mga local government, like mga mayor. Sila talaga yung mas proactive dapat sa pag-anticipate ng mga bagay-bagay. Huwag sana silang nag-a-announce ng alanganing oras. Kung ako lang katulad niyan, pinaka-latest announcement na sana nila yung alas 5 a.m. Beyond 5 a.m., Beyond 5 a.m. ba ang tawag doon? Or past 5 a.m., wag na. Panindigan na lang nila yung desisyon na ginawa nila kung nag-cancel man sila o hindi. Kasi mas lalong nagkakos ng confusion yung mga ganyang last minute at saka yung abrupt decision. So, ayun lang naman guys, ang sentimiento ng magulang na may dalawang estudyante dito sa Quezon City. So, sana magkaroon tayo ng maayos na, na standard sa pagbabase kung ika-cancel ba ang pasok o hindi. Tuloy sabi ni Jet kanina, basta pag nakita kong nag-cancel ang Pasig, hindi ko na din papapasukin yung mga bata. Sabi ko, doon ka makimayor sa Pasig. Nakakaloka. So, anyway guys, ayun lang naman. I think uwi na tayo kasi tulog na tulog pa rin si mama Kaya balik na lang siguro tayo later o kaya tomorrow. Pero baka hindi tayo makabalik mamaya kasi asikusuhin ko na yung mga kids Okay, mga ninsis, o diba? Ngayon nyo lang ako nakita pero nakaayos na ako. Wala talaga akong serve dapat today. Pero dahil solemnity ni Mama Mary today,
Ayan, atin tayo ng mass kasi may Vespers. So, tutulong ako dun sa parish kasi after so many years, ngayon lang ulit sila magkakaroon ng Vespers ulit. Yung Oo. naman, wala ako. Nga eh. Pero, ito nga, dahil nakakatawa, kano ito mabasa kanila kung ano nangyari? Oo. Diba, nagkagulo yung mga magulang. Dapat, wala nang ano, kinonsolidate na lang yung private and public, hiniwalay pa, public lang suspended, tapos sa private, bala kayo sa buhay niyo. Kaya yun. Kaya ngayon, ang nangyari doon sa school namin, although discretion ng kaya naiipit din yung school. Kasi syempre, kumbaga, dahil late nag-suspend ng klase yung LGU, so, discretion nga ng school kung diretso pasok o hindi, alam mo yun. Tapos, mag-a-announce yung Malacanang ng suspended lahat ng klase. So, parang, ang gulo, honestly, magulo talaga. Kaya parang naisip ko, nag-uusap kami ni Ninya, tsaka doon yung mga nanay doon sa PTA na pag sabi ko nga, discretion na lang ng magulang kung papapasukan nila yung anak nila. Kasi pansin ko, kung ang QC, kung ang Pasig at saka Manila nag-cancel na, most likely, magka-cancel din ang QC. Sobrang late, abala talaga, sobrang abala. So, sana maayos yan. Kasi, hindi pare-pareho ang sitwasyon ng mga magulang sa private eh. Kahit nga sa public eh. 'Di ba? May mga magulang na nagtatrabaho, may work at home mom sa, 'di ba? May stay at home na mom sa bahay. At saka hindi lahat na naka-private ay may sasakyan at may service. Oo, hindi lahat ng meron din nagko-commute din. So 'di ba, kumbaga konting konting tawag dito, konsiderasyon. Yun lang naman. Kaya tuloy, syempre, naiipit yung school. Naiintindihan ko rin naman yung school dahil nga paiba-iba yung Sila yung yung napapagpuntungan. Oo, sila yung napuputukan. Kaya, although, may right naman ang private school na mag-declare, kaya lang syempre sila rin, di ba? Parang, discretion pala namin. Di kung di ikaw magpapapasok kami, di magpapapasok kami, di ba? Ganun naman din sila kasi sila rin ang mahihirapan, honestly, dahil marami rin silang kailangang habulin, di ba? Kumbaga, may mga schedule din sila na, kumbaga, may timeline din silang sinusundan. Pangalawa, yung quality of education. Syempre, iba pa rin yung face-to-face, di ba? Kawawa yung mga although kawawa rin naman yung mga nandun sa labas na yung mga late na magpapauwi, kawawa rin naman kasi syempre paano nga kung yung area nila bahain kagad, di ba? Hindi makakauwi yung iba, may stranded, di ba? So dapat talaga maayos yung so sana makarating kay Mayora. Mayora, hindi kami galit ha, pero sana naman, diba? Consider yung kumbaga yung family and home dynamics ng bawat pamilya ay hindi naman pare-pareho. So kumbaga gagawa ka ng directives, dapat pangkalahatan na both private and public magkakaroon ng kumbaga uniformity, ganyan, diba? Para hindi magulo. Ganyan. Kamusta? Pagod na pagod ka? Shortened na nga kayo eh. Shortened? Mami, wala talaga na shortened sa amin. 5 minutes lang. 5 minutes lang. Labas namin, 4:50, 2:50. Pinababa kami, 2:45. 5 minutes lang talaga. Sa loob niya. Diba? Masama din loob niya. Kasi pa namin, sabi namin, ay, shortened, gano'n. Pagkatingin ko sa watch ko, 2:45. Rest ka muna. Tapos magta-training tayo mamaya. Mom, Okay? Power nap ka, 30 minutes. Or may energy ka mamaya. gusto ko tayo. Tamad ka. I love you. Tayo tulog kay la Lola.
Gusto mo daw matulog sa kabila? Sabi ko nga sa'yo, maaga ako bukas sa simbahan. Uuwi na lang ako. Eh, paano kung umuulan? Sabi. Umuulan. Ngayon na. Paano ka sure na bukas ng umaga uuwi? Ngayon na nga dumating yung abagat eh. Dumating na siya, nagpa-reserve na siya. Mami. She's squishy. Kala ko anong mag-burn. Pagod ako. Hi ba? So, ayan guys yung ganap ko pagkatapos ng school. Training, then... school, tapos training. Tapos, school, rest, tapos training. Ayan. Nakapagod nga lang. Iniintay ko na lang kung ano yung next na ibibigay sa akin. May mga boys din naman. Dun sila. Ayan. Tapos, dito kami kata. Kasi ako kata sila. Kumete. So, yun. Yun lang naman ganap namin dito.